Grabe, kinilabutan ako sa ginawa ni Senator Rapi Tulfo sa mga abusadong pulis na ito. Dapat lang sa kanila yan nang di na tularan. Sabi ika nga nila, ang ibang mga abusadong pulis ay alam na at tila bihasa na sa kanilang mga sasabihin sa oras ng investigasyon na parang bang ang biktima pa ang may kasalanan. Kaya naman panoorin mo ang nag-viral na video na ito dahil tiyak kikilabutan ka sa ginawa ni Senator Rapi Tulfo sa harap ng mga abusadong pulis na ito. Bakit niyo po pinapaparafin test si Jimboy? Yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. Allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, kung insidente po. No sir, I have to cut you off. Ganito sa mga sinungaling. No. So, alam niyo na wala siyang baril, alam niyo na hindi siya nagpaputok, bakit niyo po pinaparafin test pa rin siya? Bakit yung mga tauhan ninyo hindi niyo pinaparafin test? Pakisagot lang po ng diretso, wala nang paligoy-ligoy. Protocol po yan sir sa amin, sa pag i-involve ng mga ganong insidente, even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Ang alam mo po, hindi po namin naparapin yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. Yun lang po ang trabaho. No, I was informed, hindi po sila pinaparafin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparafin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. That was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these six suspects. Nakakapikon itong si Captain Arabejo sarap ipakulong sa babae. Sabi nung si Captain Tepase, protocol na iparapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo, dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka, ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko, kita mo seryoso, itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Rodel Seramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing, nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapin test. At mismo kinukontra ng kanyang chief of police ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase o si Colonel Umipik? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Sir, ang alam ko po sir, tama po ang ginagawa po namin sir. Tamang ginagawa nyo. So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Pagdali na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. He's making stupid out of all of us here. Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, katalunin mo na, pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapin test, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make us stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to There's a motion to move in contempt Police Captain Juanito Arabejo. Any objections? Hearing none, Captain Juanito Arabejo is hereby cited in contempt
So ordered. Mapapansin sa video na ito na tila binalasan ni Senator Rapi Tulfo ang mga pulis na ito na sangkot sa pagkasawi ng isang binatilyo na napagkamalan nilang sospek at hindi na maibabalik ang buhay. Doon po sa entry and exit ng bala sa katawan ng biktima, much malalaman nyo whether that's 45 or Armalite or 9mm. You should know that. Your Honor, for info O po, pare-pareho na lang? Your Honor, for info po, yung aming pong forensic unit ay hindi po nag-conduct ng autopsy examination po sa victim. Bakit hindi? Yung family po ay nag-refuse na mag-conduct po ng autopsy po sa amin. Kasi nung last time I talked to the family, very cooperative sila sa PNP sa ginagawang investigation because they want to find the truth. Now what you're saying here is sila mismo ang ayaw mag-cooperate. For me, that's Yes. a lot of nonsense. Ma'am Rhoda, totoo ba yung sinasabi ng mga pulis dito ngayon na tumanggi kayo na ipa-autopsy ang inyong anak? Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ng totoo po niya na iniingil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Nagsisinungaling ka na naman. Baka gusto mong ikaw kasama sa ipapakontempt namin at pakulong dyan sa baba. Now, PNP, pakisagot. Bakit pinabayaan nyo ng ilang oras na nakalubog yung bangkay hanggang sa dumating yung uncle na si Mr. Nick Guillermo na siya pa mismo ang nagsisid sa bangkay? Why? Hinahanap naman po namin kasama si Captain De La Cruz po. No, ang sinasabi ko po, sisid. Iba po yung sisid, iba po yung hinanap-hanap sa paligid. Dapat nakita nyo, malon sa ilog, pinagbabaril, hindi na lumutang, sinisid nyo dapat. Which you didn't do for so many hours until dumating si Uncle. Yung asawa ko po pumunta po doon, yung nabalitaan niya po na nabaril po yung anak ko. Gusto po ng asawa ko na sisirin yung anak ko, pinagbawalan po nila. Bawal po doon na pumunta doon sa pagbabaril sa anak ko. Pinagbawalan Ilang oras po, Ma'am Recta, nung pumunta po yung sister niya, gusto sana sisirin pero pinagbawalan mo sumisid. Gano'ng katagal na po yun? ano po yung mga 2:30, siguro mga isang oras pa lang yung anak ko sa tubig. Hinanap po namin siya. Yung mga ibang kasamaan po namin, nautusan po namin sila na lahat ng dun sa pader ng ilog ay inalugog po yun, sir. Inalugog din po. Ngayon, ang kwan po namin doon kasi wala po kaming nakitang bakas ng anumang dugo. I'm sorry, Your Honor, Mr. Chair, this guy is lying through his teeth. Kasi kung hindi nyo sila pinagbawalan na sumisid, then tama yung pinagsasabi mo, parang nakatakas. The mere fact na sinabi nyo huwag kayong sumisid dyan para i-recover yung bangkay, that means alam nyo for a fact na nalunod na yung bangkay. As simple as that. That's logic. Isang pagpapatunay na napapanahon talaga ang pagkakaluklok kay Senator Rapi Tulfo para putulin ang mga pangil at sungay ng mga abusadong pulis na ito sa panahon ngayon. Kaya naman i-share mo na ang video na ito, ikaw bilang isang Pilipino, bukod sa maanghang na salita na sinabi ni Senator Rapi Tulfo laban sa mga pulis na ito, ano pa ang dapat gawin sa kanila? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.